Paano po kung sa Visayas or sa Mindanao o sa probinsya pa po ako pinanganak and nasa Manila na po ako nagwo-work? Uuwi pa po ba ako ng probinsya para kumuha lang ng LCR? So what's up guys? Welcome back to our channel. So Kote here, and sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, you may consider like and subscribe na po para sa mga future videos pa na katulad nito. So yun nga, ang tagal natin bago makapag-upload ng bagong videos, and eto na nga guys, no? So, kung kinilig mo itong video na to, siguro isa ka rin sa mga nag-a-apply pa Taiwan and isa ka sa mga nangangamba kung meron kang problema sa PSA o sa LCR. So, bakit nga ba maraming nagpe-pending sa TECO? Simple lang guys, dahil sa documents. So, yun, ito yung mga mali yung documents or meron silang correction na hindi nila nakita. At ang malala about doon guys, isang letter lang talaga yung mali nila. So, ano-ano nga ba yung mga possible na maging problema sa ating mga documents, especially pag nagpunta tayo ng TECO sa pag-apply ito sa Taiwan? Yung PSA mo versus yung LCR mo ay hindi tugma yung names mo or yung mga details. Paano naman kung middle initial lang tapos hindi buo? And yung parents names mo mali din. So yun yung mga pwedeng maging problema. So today's video nga guys, pag-uusapan natin yung top 3 document problems na nagiging dahilan para ma-delay or ma-pending sa pag-a-apply sa Taiwan. So, syempre, kung may problema, so bibigyan din natin yan ng mabilis at malinaw na mga solusyon. Disclaimer lang guys, itong mga sasabihin ko is based on my research lang guys. Kasi ako personally, yung mga documents ko is wala naman siya naging problema. Actually guys, hindi ko na double check yung LCR ko tsaka yung PSA, no. Naging confident na lang ako na okay siya. So, nung pinasok ko siya sa agency, wala naman naging problema. And yun, tuloy-tuloy yung naging proseso ko. And sana, hindi na kayo mamroblema dito sa mga documents, no. So, daw tayo sa unang problema guys. Ito yung LCR mo tsaka yung PSA, hindi magkapareho ng details. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo guys, pag kumuha kayo ng documents, pag binigay na ng agency, yung mga documents list, i-check nyo yung LCR nyo tsaka yung PSA nyo. Kasi mostly doon nagkakaroon ng hindi pagkakapareho. At ito rin guys, yung isa sa pinaka-common problems kung bakit napepending sa TECO. So, ano-ano nga ba yung nagiging difference? So, una, magkaiba yung spelling ng pangalan. Siyempre, ano na agad yun, X na agad yun, diba? Kahit sino naman, pag kinumpare mo yung dalawang bagay at hindi magkatugma, X na yun. So, unang problema yun. Pangalawa, kulang o mali yung middle name. Sa LCR, may middle name ka. Pagdating ng PSA, wala kang middle name. So, isa yun sa problema. So, pangatlo, magkaibang birth date. Siyempre, ano ba yung susundin mo, diba? So, yun. Next is yung parents name na hindi tugma. Okay, so, sino ba talagang parents mo? So, yung next is yung middle name. Sa isa, sa LCR or sa PSA, initial lang, tapos pagdating dun sa kabila naman, spelled out or buo na yung middle name. Problema din yan, guys. So, okay, ang tanong, bakit problema ito sa TECO? Guys, ang TECO po kasi sila yung nag-verifies ng mga data natin, ng mga documents natin, especially po yung PSA at saka LCR. Yun po yung binabatayan nila ng mga data natin. Kaya, doon sila mahigpit. So, kaya yun, pagka magkaiba, automatic, hindi nila yun ibabalidate. Pero, sa case ngayon, guys, mostly ng mga agency, dino-double check na nila yung mga requirement para hindi na makarating sa TECO. Kasi sayang yung proseso, guys, bago dumating kay TECO. Yung process, gusto nyo malaman guys yung process bago pumunta dun sa TECO is check nyo guys dito sa YouTube channel or ilalagay ko na lang yung link below or something like here in the screens para ma-check nyo din. So yun, dami-dami ko sinasabi. So, back to our topic. So yun, eto nga yung mga problems and ano nga ba yung mga dapat gawin. So, ito guys yung step by step, no. Ulitin ko lang guys, itong mga sasabihin ko is based on my research. Kung merong bago or merong updated version or na-experience nyo kung paano yung gagawin guys, and para makatulong din tayo sa iba na may ganitong mga problema, pwede nyo pong i-comment below para makatulong tayo sa iba. So, okay, ano bang yung dapat gawin
pag ganito yung problema mo. So, step 1, unahin ang LCR. Ano po ba yung LCR? Ito po yung Local Civil Registry. Ito po yung pinaka birth certificate po natin, which is nakukuha po siya sa municipality kung saan po tayo pinanganak. Ito yung pinaka-mother document. So, siya talaga yung pinakaunang-una. So, kung may mali nga po sa LCR, yun yung kailangan yung ipakorek. So, guys, pwede kayong mag-request ng form. Ang re-request nyo pong form is LCR Petition for Correction. So, yung form po is magre-request po kayo sa mismong LGU or dun sa municipality kung saan po kayo mismong pinanganak. So, step 2, pagka naging okay na sa LCR yung details mo, pwede nyo na po siyang i-endorse sa PSA. So, from PSA nga po, pwede nga po kayong mag-request ng for annotation. So, step 3, doon na po kayo pwedeng mag-request ng copy ng new PSA nyo po. So, second problem, yung sa parent's name, which is initial lang. Hindi siya buong middle name. So, for example po, sa PSA, Maria S. de la Cruz. Pero dapat Maria Santos de la Cruz. So guys, pag ganito po yung case na initial lang ng parents nyo, based po sa TECO, allowed po siya. Pwede siya. So, kailangan nyo po ng affidavit na nag-explain kung bakit incorrect or kulang yung details. So, may dalawang solution dito, guys. Yung isa is, yun nga, kukuha ka ng affidavit kung gusto mong makamura. So, kuha ka ng affidavit of discrepancy. Ang requirements lang nito, guys, yung valid ID ng parents nyo po. PSA copy, LCR copy din. And then, yung explanation nyo na yung S is for Santos or yung M for Mendoza, something like that. And then, ipapanotary nyo siya, which is around 100 to 300, something like that. So, depende sa pagnonotaryohan nyo po. So, guys, ilagay ko na lang po sa description yung link ng sample ng affidavit of discrepancy. So, sample lang yun, guys. Pwede nyo pong i-check. So, yung pangalawang solution naman po, ito po yung correction of entry. Ito'y optional lang, guys, kung papakuhanin kayo ng mismong agency. So, ang kukunin yung form, guys, is yung petition for correction. So, sa mismong munisipyo nyo na po ito kukunin. Number 3 naman na problem is ikaw na mismong nag-a-apply is initial lang at hindi buong middle name. Bakit ito issue sa Taiwan? Sa Taiwan po kasi, yung work permit system nila is kailangan ng buong middle name. Yung ilalagay po sa ARC nyo, sa ID nyo, pag nag-work na po kayo sa Taiwan, is full name. Kasama po yung full middle name. So, yun. Kaya guys, sa TECO, medyo naghihigpit sila doon. Naghahanap pa sila ng maraming documents na kailangan mong i-present para ma-proof yung middle name mo. So, may dalawang solution din dito, guys. So, yung una, kailangan mo ng affidavit plus yung mga valid IDs mo, which is yung baptismal mo, yung school IDs mo, mga diploma mo, something like that. Pangalawa naman is correct the entry. So, tulad nung dun sa parents middle initial, parang ganun din yung magiging process. So, kukuha ka rin ng petition for correction. Ito yung mostly na nakukuha kong tanong. Paano po kung sa Visayas or sa Mindanao o sa probinsya pa po ako pinanganak and nasa Manila na po ako nag-work? Uuwi pa po ba ako ng probinsya para kumuha lang ng LCR? Isa din sa main requirements is yung LCR, tulad nga ng sinabi ko. So, ang good news, guys, pwede nyo po itong kunin through online. So, hindi na po kayo uuwi sa probinsya nyo. Ito ay kung meron kang mga kamag-anak na pwedeng mag-asikaso. Which is, gagawa ka po ng authorization letter na yung mga kamag-anak nyo po yung mag-aasikaso para kumuha ng LCR nyo doon sa probinsya. So, kung gusto nyo po ng authorization letter sample, ilalagay ko na lang po sa description. So, check nyo po yung link. So, option 2 naman, guys, remote processing. So, ito ay depende sa LGU. Depende, guys, sa mga municipality kung saan kayo pinanganak sa probinsya kung meron silang active online FB page or online emails. So, ngayon naman, mostly, meron ng mga FB pages yung mga municipality. So, pwede po kayo mag-reach out sa kanila kung pwedeng makuha yung LCR nyo through email request. Okay, and then, yun, online na lang po kayo magbabayad. So, at the same time, ipapa-carrier shipping nyo na lang po yung documents nyo. So, yun, sana nakatulong yun. And then, yung PSA naman guys, is nationwide to. Pwede kayong pumunta sa PSA helpline or sa PSA Servilis na kanilang website para kumuha and mag-request ng PSA. So, guys, for this video, bakit nga ba mahigpit dito ang TECO? So, bakit sobrang higpit ng TECO? Simple lang, guys.
hindi naman talaga sila ganong naghihigpit kung wala silang dahilan. Identity nyo po kasi ang ilalagay doon. And kailangan po ng full details para mailagay po sa work system permit nila. And guys, ang Taiwan po is very strict po pagdating sa mga foreign workers. Kaya, sa mga documents pa lang habang nandito sa Pilipinas, naghihigpit na po talaga sila. So, yun guys, kapag hindi consistent yung PSA mo tsaka LCR, doon pa lang sa dalawang yun, magkakaproblema ka na. So, yun guys, and I hope nga po na sa agency pa lang masala na lahat ng documents para hindi na masayang yung mga pagod nyo bago kayo magteko. So, yun guys, and sana nakatulong itong video na to, and kung nakatulong man po, consider like and subscribe, and comment nyo lang guys kung meron pa kayong mga experiences na pwede nating maitulong sa mga nag-a-apply sa Taiwan. So, yun guys, marami pang katanungan, pero eto na lang muna, and I will see you on the next one. Stay positive.